eto pong pinapakalat muna nila, no, na alam nyo naman ang mga DDS mahilig po sa mga peke-peke po mga bossing eh, yung peking dahilan, peking ganito, ganito, kesyo daw tinanggal yung gobernur mga kababayan o sinuspinde dahil daw po pinayagan yung mausog, tawag natin doon mausog eh, no? Pausog ng pausog. Una sa Bulacan, hindi pinayagan. Tapos puntang Leyte, mukhang hindi din napayagan. O balik sa Davao. Kaya doon na lang po ulit. Sa Davao mukhang okay sa kanila yung ganyan, mga kababayan, no? O balik sa Davao, sila yung naniniwala sa sarili nila na prayer rally yung nangyayari doon. O prayer rally na may konting prayer at madami yung galit sa puso at madami yung galit sa gobyerno. Sa mga kababayan, yung mga DDS vloggers, pinapakalat nila, nako, martial law na daw po. Gago! Nako, martial law na daw po. Gago! Silent martial law daw po ang pinapakalat nitong mga DDS vloggers, mga kababayan. Dahil daw po, no? Dahil daw po, mga bossing, tinanggal daw yung gobernur na pumayag na mag-rally-rally sila doon. O mag-prayer rally sila doon, mga kababayan. So sabi ko, totoo kaya yan? Siyempre, mga bossing, chinek din natin at nag-research din tayo, mga kababayan. Hindi kagaya ng mga DDS vloggers na, oy, i-connect natin to sa i-connect natin to sa maisog, no? Sabihin natin na kaya sinuspende ng 60 days dahil pinayagan yung maisog. Ito po yung katotohanan, mga kababayan. So ayan po mga bossing Chief Amo sir, no? Makikita niyo naman Office of the President. O yan, board member Orly A. Amit, complainant, may complainant po mga kababayan versus Governor Edwin Hubahib. Ayan po yung 60 days mga bossing, no, na nakasuspende. So nakita ko itong interview din itong governor na to, mga kababayan. Medyo may pagkasinungaling din eh. No? Wala daw po siyang natanggap na complaint, mga bossing. Yoon, kumbaga wala, biglaan na lang may reklamo pala ako, hindi naman sinasabi sa akin nung kalabang ko na si board member Orly A. Amit. Hindi na ako lalalim dito, mga kababayan, ha. Kumbaga, sagutin lang natin yung pinapakalat nila na wala man lang kaabog-abog o wala man lang ipinadalang mga sulat o kahit na na meron palang reklamo, mga bossing, no? So dito pa lang po sa umpisang-umpisa, bogsa na sila. Babasahin niyo po kung before this office are the 24th November 2022 affidavit complaint filed by board member 2022 Orly A. Amit against Governor Edwin Hubahib Jr. for grave abuse of authority and oppression, mga kababayan. And the 9th October 2023 verified answer of the latter, mga kababayan. So sa madaling salita po, sinagot, no, nung Governor Hubahib, mga kababayan, nung October 9, 2023. Paano tapos sasabihin nyo sa mga interview ninyo wala kaming kaalam-alam, may reklamo pala kami. Pero sumagot siya noong October 9, 2023, mga kababayan. Ayan, nakasulat po mismo diyan, verified answer of the latter, October 9, 2023. Ito, mga bossing, ayan, preventive suspension for 60 days, mga kababayan. So ginamit na naman po nila itong mga to, ginamit nila tong issue na to, mga boss, para magmuka sa taong bayan na ang ating gobyerno po kapag ka ikaw sumalungat sa gobyerno, no? At pinakita mo na hindi ikaw ay kampe sa gobyerno, may kalalagyan ka, no? Walang kaabog-abog, may kalalagyan ka. Yun po, mga kababayan, ay walang katotohanan, which is kaya naman po, no, ipinapakita natin to sa vlog natin, mga bossing, na kung talaga yung nangyari. Kung ano po talaga yung nangyari, kasi nandoon si Gob, no, nandoon sa SMNI. Ayan, SMNI, mahilig naman po yan sa mga ganyan
Mahilig yan sa mga, kahit na maharlika lang yung source, okey na yan, 'no? Basta government, anti-president, okey na yan, 'no? Gano'n po, kaya yung pati yung mga PDEA para po yung PDEA na, dokumento, okey na din po sa kanila yon kahit na pinatunayan na ng PDEA, kahit sinabi na ng PDEA, "Ay, walang katotohanan yan." Oh, walang mga pangyayaring ganyan sa aming system. Eh, si Harry Roque, sabi ni Harry Roque, alam niyo po mga kababayan kasi papel lang po ito, fill in the blanks pa nga po, eh, 'no? So natural, wala yan sa system. Eh, tayo po mga bossing, subukan niyo nga po 'no, yung, miski po yung mga gumraduate ng 80s, gumraduate ng 70s, nasa file na po ng eskwelahan yan. So ibig sabihin po mga kababayan, kahit po yun, eh, papel-papel o kahit na po fill in the blanks yun mga kababayan, sa panahon ngayon nakalista pa din po yan sa record dapat nila, mga boss. Pero yung papel, eh, kumbaga halatang-halata mo yung mga pagkakabura, eh, 'no? So eto po, ginagamit nila 'tong issue na 'to, mga bossing, para magmukha 'no, na meron daw pong silent martial law. Tinatakot po nila yung kanilang mga sarili, mga kababayan. Tinatakot po nila yung kanilang mga sarili doon sa silent martial law. Kasi po siguro ang iniisip nila mga bossing, 'no? O tingnan mo si Marcos Jr. gagayahin yung kanyang tatay, magma-martial law para humaba ang kanyang termino. Eh baka matuwa lalo ang ano diyan, ang mga kakampings, baka matuwa lalo ang loyalista, baka matuwa lalo ang majority ng Pilipino, 'no, sa sinasabi ninyo. Dahil sa nakikita ng taong bayan ngayon, okay ang pamamalakad ng ating pangulo. O 'di po ba? So kesyo daw po, "Oh, tignan mo tinanggal yung gobernador ng walang dahi-dahilan 'no. Tinanggal ng hindi man lang inabisuhan, sinuspende ng hindi man lang inabisuhan." May may silent martial law pang nalalaman itong mga 'to. Ayan po ang katotohanan mga kababayan. 2022, eh, may reklamo na po yung board member laban po dito kay Hubahib, 'no? At ayan, kitang-kita niyo naman po sa ilalim, oh, lalakihan ko 'to. Kitang-kita niyo naman po sa ilalim mga kababayan, October 20 October 9, 2023, verified answer of the latter. Oh, sumagot sila. Kaya yung isang sinasabi ni Gobernador, eh, bigla na lang sumambulat sa akin ngayong araw na may reklamo pala ako na nakakasalubong ko pa yung si board member. Oh, nakakasalubong ko pa si board member na ano, hindi man lang sinabi sa akin na may reklamo. Halata po na kasinungalingan yung mga sinasabi, mga bossing. Para mai-connect nila, kunyari, no, na kapagka ang isang gobernador ay hindi lumalagay sa kakampi ng gobyerno, eh, may kalalagyan, matatanggal. Wala pong katotohanan ang hilig nila sa mga fake news na mga ganito ano. Ang hilig nila yung nakikita niyo po mga kababayan kung gaano sila kadesperado, 'no? Diyon pa lang sa video, eh. Yung video daw po na hindi man lang daw po pinansin si Inday Sara Duterte ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh, yun, yung video na yun, 1 taon na yata ang makalipas nun. Okey pa yung lahat, 'no? Galit na galit yung ibang vlogger, oh. Sabi, eh, hindi niyo man lang irespeto yung aming wala daw si Inday Sara Duterte, wala si Inday Sara nagmukhang tanga. Ngayon, puntahan niyo po silang lahat. Hindi po nila kayang i-explain yun at hindi na po nila ibinabalita yun. Ganyan po mga ano niyan, eh, ganyan po yung mga estilo niyang mga yan, mga kababayan. 'Pag nakita na mali sila, oh, hindi nga marunong mga mag-sorry yan, eh. 'Pag nakita na mali, "Oy, mali pala tayo," gano'n. Fake news pala yung pinakalat natin. Eh, wag na nating i-vlog, tahimik na lang tayo para mamatay na yung issue. Ganyan po yung mga estilo niyang mga yan. O eto naman po mga kababayan, yan yung katotohanan, 'di ba? O sabi ni Benj Maglaya, ikaw mismo, "Huy, raulo ka baka mamaya ano,
um, himatayin ka diyan. Ikaw mismo ang fake news. Nasaan ang fake news diyan? Oh, ayan yung dokumento. Oh, pinapalabas ng mga kampo ninyo. Ano daw? Silent martial law na. Ang core ninyo. Ang core ninyong mag-vlog, ano? Ang core ninyong mag-vlog. Ano? Nakakahiya yung mga vlog ninyo, mga kababayan. O tingnan nyo, papalabasin nyo na pati yung si governor papalabasin na nagulat na lang po talaga ako. May reklamo pala ako. Eh yan oh. Oh, yan ang katunayan. 2022, may reklamo na. Oh, sumagot yung si Hubahib ng October 9, 2023. Ibig sabihin, October 9, 2023, alam niya nang may reklamo. Mga kababayan. O bakit naman? Dumako naman po tayo dito, mga bossing. Eh bakit naman, Mark, kailangan ng preventive suspension na 60 days, mga bossing? Eh syempre po, kung ikaw yung nirereklamo at ikaw yung nakaupo dyan, mga kababayan, ano po mangyayari? Eh, hindi naman natin sasabihin na mamanipulahin niya yung sitwasyon. Pero posibleng mangyari yon. Kaya po, mga kababayan, para ma-prevent yung ganung mga pangyayari, eh pasensyahan muna 60 days, suspendido ka muna. Para hindi magkaganon o hindi magkaroon ng bias o hindi magkaroon o hindi maapektuhan ni gobernador yung tumatakbong kaso. O, di ba? Bakit itong mga sila sisigaw-sigaw, oy, ikaw ang fake news diyan, ungas ka. Pero wala naman pong alam yan si Benj Maglaya sa politika. Wala lang kasi hindi niya type yung sinasabi ko kasi yung sinasabi po natin, mga kababayan, laban doon sa kanilang side, no? Masisira yung kanilang side. Hindi ko sinisiraan pero ayan po ang patunay, mga kababayan. Pero yan si Benj, pupunta lang dito yan kahit hindi po naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan. Hoy, fake news ka. Kasi po kapag kayong laban kay Pangulong Duterte, hoy, fake news ka. Yan lang po ang alam niya. Pero yung totoo kung naiintindihan niya yung pinag-uusapan, hindi. Hindi, walang alam, mga kababayan. O sabi ni Ed Harry, walang martial law, mga mangmang. Correct po. Tinatakot nila yung taong akala yata nito, etong mga DDS vloggers na to, mga kababayan, akala nila, no? Ang mamamayang Pilipino ngayon mangmang. Akala nila makikitid ang utak ng bawat Pilipino ngayon, mga bossing. Na kapag sinabi nila na tingnan mo sinibak ng walang dahilan, tingnan mo sinibak ng walang abiso man lang. Hindi sibak. O, preventive suspension. O, sinuspinde ng walang dahilan kasi dahil inusog yung maisog. Yung maisog nila, mga bossing, pausog ng pausog yan. Sinubukan sa mga ibang lugar, mga kababayan. Sinubukan sa Bulacan, dehins pwede. Hindi tinanggap. Sinubukan sa Leyte, mukhang hindi din tatanggapin. Kaya balik Davao. Pang Davao lang po talaga, mga kababayan. Pang Davao. At yung siyempre, ayaw nyo nun, pag nasa Davao yung prayer rally ninyo, pag nando sa Davao yung prayer rally ninyo, madaming pumupunta. Hindi kagaya nung nasa Liwasan Bonifacio. Kahit yung tricycle driver na taga sa amin, kunyari, presidente ng TODA na tricycle driver, yung dami ninyo na yon doon sa prayer rally ni Kibuloy. Nako, kahit yung presidente ng TODA sa amin, hindi kayang pabagsakin yun, hindi kayang paalisin sa pwesto yun.